Eto real talk, wag sasamaan loob sa akin ng mga kababayan natin, ha? Wag sasama, ha? Marami sa inyo puro reklamo, puro ihiyaw, puro ngaw-ngaw sa social media, puro banat. Tandaan nyo 'to sinasabi ko, matagal ko nang sinasabi sa inyo, matagal ko na pong pinapaalam sa inyo, matagal ko nang sinisigaw ito, mga kababayan ko. Napakarami ng trabaho sa Pilipinas. Ikaw na nga lang mamimili. Ikaw na nga lang pupunta. Ikaw na lang mag-a-apply ng trabaho mo. Wala ka nang iintindihin. Ikaw pa tong numero unong reklamador, mga kababayan ko, di ba? Totoo to. Ito real talk to sa mga kababayan natin. Ha? Pagpo-post kayo, magrereklamo kayo. Walang ang mahal ng bigas. Ang mahal ng bigas, ang mahal ng bilihin, ayaw nyo na magreklamo kayo sa gobyerno. Bakit? Tanungin ko kayo. Kasalanan ba ni Pangulong Bongbong Marcos kung maghirap kayo sa buhay? Ganun ba yon? Diba? Kasalanan ba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nung nanalo siya tapos naghirap kayo? Hindi ka nakapagtrabaho. Hindi ka nakapagtayo ng negosyo. Kasalanan na ni kagad ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos kagad yon. Ang hirap kasi sa mga Pilipino, lahat na lang ng problema dito sa bansa natin, sinisisi nyo lagi sa Pangulo, kaysa wala kayong trabaho, kaysa wala kayong negosyo, kaysa wala kayong pambili ng bigas, wala kayong pambili ng shampoo, wala kayong pambili ng ulam, o ano pa man yan. Ang tanong ko dito, isa lang, nagtrabaho ka ba? Nagbanat ka ba ng buto? Nagkumayod ka ba? Kung hindi ka kumayod, hindi ka nagbanat ng buto, hindi ka nagtrabaho, hindi ka makakabili ng ulam mo. Diba? Yan ang pinakapunot dulo eh. Tingnan mo to, sabi ni Roderick Pajardo. Pero may pambili sa online shop. May pang-inom, may panigarilyo, may pangsugal, may pambingo. Nagpapunta pa ng palaro sa Gilas, Pilipinas. Yun ang problema doon, di ba? Alam mo kaya nga na-relate ako sa sinabi. It's very related, mga kababayan ko. Dahil totoo to Totoo sinasabi ni Roderick Pajardo, mga kababayan ko. Napakarami ngayon sa ating bansa ang ganitong mentality. Pansinin mo yung mga reklamador, mga kababayan. Gusto nyo makakita ng example ng reklamador? Papaita ako sa inyo example ng reklamador, mga kababayan ko. Ito ito reklamador to. Ito reklamador Reklamador to, mga kapatid. Ayan, mapakita ko sa inyo example ng reklamador. Ito, dali, mapakita ko sa inyo. Ayan, wait lang. Naglolo ko yung Viber ko Ayan, mapakita ko sa inyo reklamo ng isang reklamador, mga kababayan. Tignan nyo to mapakita ko sa inyo. Grabe! Pati bigas, malapit na din sa senior, konti na lang. Talaga? Yung nag-post nito, mga kababayan ko, yung reklamador na nag-post nito, mga kapatid, alam nyo kung nasan? Alam nyo kung nasan? Papunta-punta na lang ng ibang bansa. Papunta-punta na lang ng ibang bansa, pupunta na lang doon, tapos magpupunta sa Cambodia, sa Thailand, sa Land of Gays, ika nga nila, di ba? Pero tignan mo kung makapagreklamo, grabe, di ba? Tignan mo kung makapagreklamo, ang tindi, di ba, mga kababayan ko? Nagpupunta yan doon, pero kung makapagreklamo dito, di ba? Ano sa inyo, mga kapatid? Di ba? Kung makapagreklamo to, mga kababayan ko, tignan mo ayan siya, papakita ko sa inyo. Papakita ko sa inyo para makita ninyo. Tingnan mo, pinaka number 1 na reklamador yan sa bayan. Di ba, mga kababayan? Number 1 na reklamador ng bayan yan Talo pa sumbungan ng bayan yan pag tumalak yan Pati bigas daw. Tumaas na, malapit na maging senior. Kung sa bagay, malapit na rin siya maging senior Di ba? Mga kababayan ko. Ito lang Sa Pilipinas, magugutom ka pag tamad ka.
Pag hindi ka nagbanat ng buto, hindi ka makakakain ng masarap. Totoo to. This is the reality. Kung ano pinagtrabahuan mo ngayon, ano nakakain mo ngayon, deserve mo ngayon yan. Oo deserve mo ngayon yan. Bakit? Paano ko nasabi sa'yo deserve mo ngayon yan? Bakit? Nagbanat ka ng buto eh. Nagpakapagod ka para sa sarili mo. 'Di ba? Mga kababayan, nagpakapagod ka, nagpakahirap ka, nagsakripisyo ka ng oras, pinagtrabahuhan mo lahat ng darating mo ngayon. Kung kumain ka man ng masarap, deserve mo yan, kapatid. Bakit ko nasabing deserve mo yan? Kasi pinagpawisan mo yung kinain mo. 'Di ba? Nagbanat ka ng buto para kumita ka ng salapi at yung regalo mo sa sarili mo, mga kababayan ko, alam niyo kung ano? Yung kumain ka ng masarap. Yung matulog ka ng maayos. Yung meron kang makakain. Yung meron kang mahihigaan na maayos, mga kababayan ko. Yung may matutulugan ka ngayon. Yung tipong hindi ka ba magrereklamo sa gobyerno kasi meron ka, kasi nagtatrabaho ka. Tama? Sino ba ngayon na nagrereklamo patungkol sa mga kababayan ko, sa taas presyo ng bigas? Anong tawag ko doon? Anong tawag ni Aaron doon? Mga kababayan ko, inutil. 'Di ba? So anong tawag ko ngayon kay Pebbles? May trabaho naman siya, pero reklamador siya. Ay, nahumusga mga kababayan ko, 'di ba? Di ba mga kababayan ko? Anong tawag mo doon? Totoo naman ako bato-bato sa langit, ang tamaan wag magalit, mga kababayan ko. Ang tamaan wag magalit sa akin. Ako totoo lang ako sa sinasabi ko. Kung hindi ka magtatrabaho ngayon, hindi ka magbabanat ng buto, hindi ka magpapakahirap, hindi ka makakakain ng masarap. Kung ano pinagtrabahuan mo, siyang resulta ng iyong kakainin. Siyang resulta na magiging buhay mo. Siyang resulta ng iyong pagtanda. Kaya ako sabi ko sa sarili ko bata pa lang ako, magbabanat na ako ng buto. Bata pa lang ako. Bakit? I'm preparing for my future. I'm preparing for my for the yesterday, for the next month, for the next year. Ganun ako mag-isip. Kasi mga kababayan ko, sa panahon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, bawal ang tamad. Hindi niya kukonsintihin ng tamad. So, totoo lang. Hindi niya kukonsintihin yung tamad, mga kababayan ko. Kasi kung tatamad-tamad ka ngayon, kung hindi ka kikilos sa sarili mo, hindi ka gagalaw, wala kang mararating. Mananatili ka lang dyan. Stuck ka lang dyan. Diyan ka lang sa box mo. Diyan ka lang sa comfort zone mo. Ganun na mangyayari sa'yo. Di ba mga kababayan ko? Anong gagawin mo pag hindi ka magtrabaho? Makakakain ka ba? May mapapakain ka ba sa pamilya mo? Di ba? Yan ang kadalasan na reklamo ng mga kababayan natin. Di ba? Yung mga nagrarally sa kalsada, reklamo, sweldo itaas, bigas ibaba. Paano natin ibababa? Di ba mga kababayan ko? Paano natin ibababa yung presyo ng bigas? Paano natin ibababa yung presyo ng bilihin? Paano natin ibababa lahat yan? Kung itong mga inutil na to hindi nagtatrabaho sa bansa, may naitulong ba kayo? Real talk yan. Tanungin nyo yung mga yan. May naitulong ba yung mga yan? May nagawa ba para sa bayan yan? Di ba? Yung mga taong panay reklamo sa gobyerno, di ba? Katulad ni Kunanan, di ba? Malapit na daw mag-60 yung presyo ng bigas. Nakakatawa, di ba? May trabaho ka naman. Ay, wala ka palang trabahong permanente, nakalimutan ko. Sorry. Wala palang permanenteng trabaho to, mga kababayan. 'Di ba? Pero tignan mo mga kababayan, 'di ba? Suportado, asangal, 'di ba? Asa sa mags, 'di ba? Wakali, 'di ba? Pa-etneb lang, 'di ba? Ganun lang kadali 'yun. 'Di ba, kapatid? Totoo lang ako sa sinasabi ko Kaya masakit man 'to sabihin sa lahat. Ako, totoo lang ako makipag-usap. Kasi kung hindi ko kayo gaganitoin, hindi ko sasabihin sa inyo yan, hindi ko kayo dederetsahin, hindi ko kayo i-real talk ng ganyan. Hindi nyo masasabihan yung mga tamad, hindi nyo masasabihan yung mga inutil sa bayan, di ba? Sabihin nyo nga, ginutil, mga jutang nyo nila nyo, kaya nyo magtrabaho, magsama-sama kayo ni Maharlika, ganun lang yun.